Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa politico.com na di umano, excuse me si Senator Chis Escudero kinukumbinsi, sinusulot apat na minority senators para makaabot ng 16 votes to convict the Vice President. Okay, update lang muna tayo sa ating fund drive for the brave 14 plus 3 Marines. Kanina lang, na-deposit na natin ang 102,000 pesos sa bank account ng Brave 14 Marines. So, ang total na naipadala na nating tulong is 736,000 pesos. Salamat sa inyong padala. Sa mga gusto pang magpadala, kasi tuloy-tuloy po itong fund drive dahil ang dami pang warrant of arrest na ilalabas laban sa kanila. Kailangan nila ng pangpiyansa at pang-suporta sa kanilang mga pamilya. So ito po ang ating GCash number, 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Yung Sibog is Sierra India Bravo Uniform Golf. Sa mga nakatira sa labas ng Pinas, kailangan ng city address ni Ivan Henry Sibog, Cagayan de Oro ang ilagay nyo. Yung street naman is Barangay Patag. Okay, ito. Article published Billionaire News Channel. Sinusulot para maka-16. The horse trading for Vice President Sara Duterte's conviction has reportedly begun, even with her impeachment trial barely out of the starting gate. The Senate Impeachment Court is only on day 16 of a trial calendar that could stretch to 92 days. But Scoopers told Politico that the efforts are allegedly underway to lock in the 16 votes needed to convict Duterte. The math, however, is far from straightforward. The Senate majority is composed of 13 senators, 3 votes short of the number required for conviction. The 11-member minority bloc could therefore hold the key to Duterte's fate. But the minority itself is operating with a depleted bench. Of its 11 members, Estrada, Marcoleta are detained while Bato de la Rosa remains in hiding. That makes every available vote and every potential defection all the more crucial. At the center of the supposed numbers game is Senate Impeachment Court presiding officer Escudero, who is reportedly trying, di umano, trying to persuade Estrada to vote for Duterte's conviction. Given Jinggoy's current predicament, don't be surprised if he abandons Sara and votes to convict Sara, a source said. Magbigay ako ng comment mamaya kasi imposibleng mangyari ito eh. There is one major complication. Estrada is currently behind bars over plunder and graft charges linked to But those keen on knocking Duterte out of the 2028 presidential race may have other potential converts. So, sino-sino yung iba aside from Jinggoy na kinukumbinsi? The Villars and Loren could still be plief if enough pressure is applied. They have their own problems to worry about, sabi ng isang source. Senators Mark and Camille Villar are facing complaints involving alleged market manipulation, insider trading, and misleading disclosures. Senator Ligarda, meanwhile, is under investigation by the Office of the Ombudsman. And if the legal stick fails to move enough votes, Scoopers claim there could also be a billion peso carrot waiting on the other side. Billion pesos. Nung impeachment ni late CG Corona, 50 million lang kada senador according to reports. One senator, according to an Scooper, has supposedly made clear
that the decision could come down to simple arithmetic and right incentive. One senator reportedly asked, geez, how many votes they already have? If the count reaches 15, that senator is ready to become the 16th vote against Sarah. While the trial is still far from the finish, the testimony inside the impeachment court may only be half the battle. The other fight, it seems, is already over. Who gets the 16 first? Ako, ito, scooper man lang ito, no? For Jingo Estrada, imposible na boboto siya laban sa para sa conviction ni BP. Hindi ako maniwala. Kasi dapat sana hindi siya nakakulong ngayon. Kung bumaliktad lang siya, safety na siya ngayon. Tumindig sa prinsipyo, nakakulong na. Tapos boboto pa laban kay BP. He has said it over, paulit-ulit, he is against impeachment. Actually, silang magkapatid. Ejercito and Jinggoy, ayaw nila ng impeachment kasi napagdaanan ng tatay nila. Kaya hindi ako naniniwala itong balitang ito. Parang mind conditioning ito. Ganon din si Senator Ligarda. Hindi yan babaliktad. Yung 2 bilyar, tingin ko hindi rin eh. Kasi mayaman yan, kaya nilang lumaban. Saka mahina naman yung kaso laban sa kanila. Kaya, again, ito na yung mga narratives, mind conditioning sa taong bayan na palabasin na kaya nilang i-convict si BP Sara, but no way. Si Senator Escudero ngayon, sa tingin ko, hindi yan boboto ng conviction eh. Excuse me. Tingnan nyo yung how Senator Escudero is handling the trial. Di ba? Napaka-objective. Patas lang siya. Wala siyang pinapaligan. Kung ano ang nasa batas, yun ang sinusunod niya. Kaya hindi ako naniniwala sa balitang ito, scoop na ito, mind conditioning ito. Never na makukonvict nila si BP Sara. Yan ang aking opinion. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ko diri sa Ipatindog nga balay sa natabangan og yero. So mao na ni ang iyang balay nga pagaatupan karon. Og mao na ni ang yero nga nahatag natabang sa ilaha nga ilang pag-iatok. Karon man gid ni sa pagatop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga natupan na gyud ang ilang Ipatindog nga bag-ong balay. Kaya sa Ginoo, nakabalay na gid ko. Nagatag sa sin, tamas pud kayo. Kay nakigloon man ko sa akong ginikanan. Oo. So pila na ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Sa akong kuan, paminaw mga 5 na gid ka tuig. 5 na gid ka tuig. So karon dako na ako nga pasalamat kay naamo nga nakatabang sa amuha aron nga makapabarog ko sa akong kaugaling nga balay aron di na ko makigloon sa akong ginikanan. Pangalan nga pamilyado na ko. So naa na kay anak? Na anak ko anak karon isa.
Isa. Mm. Ay pinaagi ini sa inyong tabang sa mga akong pasalamat pod na katabang sa mua kay ang among pangorta igo ra gyud sa kaon. Mm. So wala na budget para sa iatop nga yero. So salamat kayo.